May pumasok sa bahay mo ng hating gabi. May dala siyang kutsilyo. Pinatay mo siya. Murder ba yan o self-defense? Ang sagot, depende sa tatlong bagay. Ito ang tanong na laging lumalabas. Pwede ba akong lumaban? Sa bar fights, road rage, away sa kapitbahay, home invasion? Kailan ka protected ng batas at kailan ka magiging kriminal? Simple lang ang sagot ng Revised Penal Code, pero maraming nagkakamali. Article 11 ng Revised Penal Code, Justifying Circumstances. Kung kumpleto ang tatlong elemento, walang criminal liability, walang civil liability. Acquitted ka. Ang tatlong elemento, una, unlawful aggression. Ito ang pinaka-importante. Kung wala ito, wala ng self-defense. Kailangan totoong inaatake ka, hindi imaginary, hindi hula. Pangalawa, reasonable necessity of the means employed. Hindi kailangang patas ang laban. Hindi kailangang sundot-sundutan kung sinusuntok ka. Ang standard ay rational equivalence. Kung reasonable ang response mo given the danger, pwede yan. Sabi ng Supreme Court sa People versus Gutual, in emergencies, instinct, not reason, guides the defense. Pangatlo, lack of sufficient provocation. Hindi ikaw ang nag-umpisa. Hindi ka ng insulto, hindi ka ng hamon. Kapag mutual combat, nag-agree kayong mag-away, wala ng self-defense para sa inyong dalawa. Sa Camilo laban sa People, GR numero 263,053, si Ruly Camilo, isang kargador, paulit-ulit na sinuntong ng isang lasing na lalaki. Walang provocation. Ibinaba ni Camilo ang dala niyang sako at sumuntok ng 2 beses. Nabuwal ang lasing, tumama ang ulo sa semento at namatay. Ano ang ruling ng Supreme Court? Acquitted. 2 suntok laban sa paulit-ulit na pag-atake. Proportionate. Sinabi ng court, hindi dapat i-judge ang self-defense gamit ang mahinahong isip sa komportableng korte. I-judge mo mula sa perspektibo ng taong nanganganib ang buhay. Ang lesson, kung inatake ka, may karapatan kang lumaban. Pero tandaan ang tatlong elemento. At pagkatapos, huwag tumakbo, surrender agad sa pulis, i-file ang blotter, kumuha ng medico legal, document lahat. Kasi ang self-defense ay hindi lang sa laban, nasa ebidensya rin. Kung may tanong ka about self-defense, justifying circumstances o criminal law, i-comment mo sa baba, i-subscribe sa For Law's Sake para matuto ng batas na pwede mong gamitin sa totoong buhay. Maraming salamat at ingat lagi. Don't forget to like, subscribe, and share.